I just arrived home from work, mga loves. And, come on, show me. I know. So, bigay ito ng customer ni John. I'm so excited. What's the torture for? I just came on. I want to have some. Wow! So much! That's a little lobster. So much! That's the bigger lobster. Wow! They're crabs. Can I have some? Now? They're crabs. Wow, honey. And they're crabs, and they're three bags of claws. Can I just have the clothes? Yeah. Are they boiled? Oh, cool. Yeah, they're cooked so I can eat them. Oh my goodness. Super thankful sa kanya talaga. Fisherman kasi to mga loves. And ang daming binigay. Did you not give him a discount? You must give him a discount, honey. Oy. He's already paid me. I offered to pay. I said, he said, we ain't got loads of clothes because they sell just bodies to somebody. I And see. they don't want clothes. I like to put coconut milk on it. Yeah, you need a thing for picking them really, don't you? Yeah. But you just break the thing and get the meat, want the meat out. Yeah. Oh my goodness, ang sarap nito. It's full of crabs. So, are you eating it with me as well? Oh no, I don't have to. Oh my gosh. What you need to do is just sit and pick them all and put all the meat. I need a hammer, not like hammer, what do you Well, call it? there's you back of a knife. Yeah. That's all we're watching the one thing is. You just get the heavy knife, but you can use a little Kaya, hammer. kakain muna ako mga loves kasi napaluto talaga ako ng ano, I rice. did 2 cups of rice. Thank you, And hon. that's something tomorrow. Tingnan nyo sa labas. It's frost. Frosty. Yan oh. Puti. Tapos yung sasakyan ko. Yan. Puti. Hala, oy. Winter na talaga. So, punta tayo mamaya dyan sa ating Christmas tree para tingnan natin yung Christmas tree kung meron ba tayo makukuha. Meron naman tayo makukuha, pero they are very tall na. So, what we need to do is to cut them into half. Hindi natin yan dadalhin sa loob ng bahay yung whole tree talaga kasi hindi yan magkakasya. But before that, magluluto muna ako. So, lalagyan natin ng gata yung ating alimango. Na-excite talaga ako mga palangga kasi ang daming alimango, di ba? So, babalutin ko yung buhok ko kasi medyo basa pa yung buhok ko. Ayaw ko mga moy. So, kunin ko yung mga crabs kasi yung kakainin ko ngayon kukunin natin tapos yung kakainin ni Mr. ang kakainin lang ni Mr. John is lobster at yung rest is i-freezer ko siya. Yan siya kadami. So, thank you talaga sa nagbigay. So, I'm not sure kung nabanggit ko ba, but if nabanggit ko last night, ang nagbigay dito is customer ni John. He is a fisherman and yeah, I'm so thankful kasi nagbigay talaga sila ng ang daming crabs. Halos dito crabs and dalawang lobster ito. Ang laking lobster nito, ang laki-laki. Then, yung isang lobster, medyo maliit. Yan. Ito siya. So, kukuha tayo dito ng isang crab. Tapos, yung mga claws. And then, ito. Kainin natin yan mamaya. Minsan na ako makakain ng crabs, mga seafood. Kaya, hayaan niyo na ako. Ito, gamitin natin to lahat. Kinain ko na yung iba dito. Puno to kagabi. Yan. And then, kuha tayo ng isang crab. And then, the rest of it, i-freezer natin. Si Jan kasi, hindi siya masyadong mahilig sa crab. Kasi,
ano siya, parang wala siyang pasyensya na himay-himayin yung crabs pa. Kasi of course, yung crabs naman talaga, mga palangga, medyo, ano naman talaga, what do you call this? Ang higpit ba naman ang pagkatali nito? Uy, si Jan yung nagtali dito. Kasi hassle naman talaga ang paghimay ng crabs. Oh, imagine niyo, itong isang crabs, yan. Ang laki! Dalawahin ko kaya yung pagluto para bongga ba? Isa na lang, uy. Tingnan nyo. Yan. Parang isang buong mukha ko yung crabs. Yan. Thank you talaga. Isahin na lang natin mga loves. Isa na lang kasi baka masayang ba din. Tapos, meron pa tayong lobster. And the rest dito is ipi-freezer ko. Kasi ang gusto ni Jan kasi is hihimayin ko sila before ko sila ilagay sa freezer. Sabi ko, ayaw ko kasi, ako kasi, I am a scavenger talaga. Gusto kasi na hinihimay-himay ko yung crabs ko ba. Alam mo yon. Ayaw ko na kunan sila ng mga shell. Kasi masarap kasi yan na igataan tapos yeah, save that for rainy days, diba? So, we can keep for a while naman in the fridge. Busog na tayo niyan. So, ito na. Lalagay ko na to sa freezer. Lalagyan ko lang sila ng date and then para alam natin kung kailan natin sila nilagay sa fridge. Very seafoody. Baka itong mga to, maabutan mo to ni nanay dito. Kaya, ilagay natin ito sa fridge. So, naglagay ako dito ng kaunting tubig. So, isang coconut can lang yung ilalagay ko dito. Half muna yung ilalagay ko. And then, lalagyan ko siya ng ginger. Itong lemongrass, sili na haba, onion, para mawala talaga yung lansa ng crabs. Tapos, of course, peppercorn. And then asin. Mamaya ko na ito ilalagay. Pag na yung crabs natin, ilagay na natin. So, yung mga crabs natin, luto na siya kasi naka-boiled na to. Ay, hindi ako sure kung magkakasya ba sila dito lahat. Wala kasi dito si Mr. mga palangga, kaya nagkaganito-ganito ako. Umalis ng maaga. Takpan natin para let it boil. Then isunod natin ito mamaya. Ito na. Na yung crab natin, nagbo-boiled na. Ilagay ko na to. Ito lang yung ilalagay ko mga palangga kasi wala naman akong ibang gulay dito at this moment. Ito lang yung meron ako. And then, ilagay ko na tong rest sa gata. Yan. Para mas masarap talaga. Then, once na nag-boil na yan, titikman natin. Tapos, yun na. Titimplahan na natin ulit. Tikman na natin. Sarap mga loves. Mas masarap to sana pag ang ginamit talaga natin is yung coconut
cream. Milk lang kasi yung ginamit natin. Feeling ko kasi yung cream mas malapot kasi yung parang, siya yung parang unang gata talaga ba? I think unang gata yun. Kaya tinawag na cream. Pag milk kasi parang yun na yung pangalawang gata ba? Wala akong nakitang coconut cream sa Tesco. I'm just gonna let it boil for another 5 minutes kasi yung pak choy natin hindi pa siya masyadong malambot. Ayaw ko naman yung pak choy ko na overcook pero ito medyo matigas-tigas pa talaga. Ito na mga palangga. So, kakain na ako. It will be messy kasi kailangan ko siyang pukpukin kasi alam niyo naman ang pagkain ng crab. It's messy. Wala akong yung crab crusher. So, gagamitin ko ito. So, yeah. Bye for now. Kasi natatakam na talaga ako. Tignan niyo yung crabs. Mataba. At nanonood ako ng TV. Punta tayo dito mga palangga. Tignan niyo yung mga old window. Doon yan sa noon. Sa may kennel. Yan. Yung mga window na yan. So, puntahan natin yung ating Christmas tree. It's because malapit na yung December. Pero tingnan nyo naman yung Christmas tree natin mga palangga. Ang tataas na talaga. They are more than like 7-8 foot. So, hindi yan kakasya sa bahay. So, ang gagawin namin, puputulin namin. Yan, i-half namin ba? Kawawa naman ay. Haba. By the way, I'm only 4'11", but, you know, I always say I'm 5 foot. So, here. This is me and the Christmas tree. O, diba? Sobrang laki ng Christmas tree. Kaya, I am undecided kung kukuha ba kami ng fresh tree or or bibili na lang ako ng yung plastic ba, yung fake tree. Mabango naman talaga siya mga palangga pag ito yung ginamit mo. And madami-dami pa tayong Christmas tree dito sa bahay. Uy, it's just that malalaki. Malalaki siya. So, last year din, yung kaibigan ni Jan nanghingi sa amin ng Christmas tree. Ito, medyo maliit-liit pa to, oh. Pero hindi lang, yung shape niya ba, hindi siya masyadong maganda yung shape. So, yeah. Yung kaibigan ko din, sabi niya, daw sila, kukuha daw sila ng Christmas tree. At pabayadan pa nga daw niya. Sabi ko, wag na, kasi ang dami nito. Hindi nga namin naubos nga to. And lalaki at lalaki lang din sila. O, diba? Ang bilis silang lumaki mga love. Si Jan talaga, tinanim to para sa aming personal use. It's just that, it's so many. Hindi namin na, lahat nagamit. Ito, ang laki-laki. Ang ganda nito, tingnan ba? Kasi, white. Yan. Ang hassle kasi, pag putulin mo siya, ito, maganda tong shape na to. Grabe, ang ganda ng shape nito. Ito. Wait, hindi siya napofocus. Yan. Itong dalawang to, yan. Magkatabi, maganda yung shape nila. Pero yan yung sinasabi ko sa inyo, na malalaki na talaga. Anyway, pasok na tayo sa loob ng bahay. Kasi giniginaw na ako. Na-miss ko tuloy yung paglalakad-lakad ko dito, yan, dyan, kasama si Pipa at PB. So, kung matagal na kayong nanonood sa akin, we used to have 2 dogs. Sila Pipa and PB, and unfortunately, they passed away. Na-miss ko sila, pero at this moment of time, wala pa kaming plano talagang
kumuha ng another dog kasi of course yung dog dito mga loves, they are like a human, parang din silang bata ba. It's a big commitment din na mag-alaga ka ng any even though not a dog. Pero yung mga pet nila dito ibang-iba talaga sa pag-aalaga natin sa Pilipinas. Ginaw.